Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is January 21, 20, 26 at tayo ngayon ay dito sa Makati at papunta Mandaluyong pa lang pala to at papunta dyan sa may San Agustin Residence sa may San Agustin Poblacion, Makati. At dadalhin po natin yan sa may Kawayan Road, Forbes Park, Makati City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin itong ating susunod na misyon. Na samantala, sabay natin makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Ang mga sakyan dahil may stoplight dyan at may paradahan ng jeep. Pero sa mga oras ito, maluwag pa naman ang maggamit ng linya ng north at southbound lane ng EDSA Road Boulevard. January 21, 2026, Miyerkules. Kanina nagsampa sa Ombudsman ng panibagong kasong plunder at graft laban kay Vice President Sara Duterte ang grupong Silent Majority. Mamaya makakasama natin si dating Senator Antonio Sani Trillanes para alamin ang laman ng isinampang reklamo. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento tungkol ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Kung makipag-usap sa pamahalaan, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, Pipitara, inampahan ni Trillanes ng plunder at graft, kaugnay sa mga umano'y anomalya siguro noong mayor pa siya ng Davao. Higit isang laang cellphone na ninakaw umano sa kasagsagan ng Sinulog Festival, napisto sa isang cellphone repair shop. Sa sa CCTV, babae, itinapon sa basurahan ang bagong pinoy ng tanggol. Abroad Royalty Yen Constantino, magbabalik concert scene. Ibinunyag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na nagpahiwatig si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na nais niya makipag-usap sa mga otoridad sa Pilipinas. Sinabi ni Remulla na nagpadala ng mga feelers si Ko sa mga paring para maiparating sa pamahalaan ang nais niya. Dagdag ng kalihim, dialogo muna ang gusto ni Ko. Bukas naman ang pamahalaan dito, pero kailangan muna nilang verifikahin kung totoo ito. Si Ko ang itinuturing na nasa gitna ng kontrobersya sa anomalya sa flood control camp. Naharap siya sa warrant of arrest kaugnay ng isa sa mga proyekto sa Oriental Mindoro. Hininaw naman ng Department of Justice na hindi makakaapekto sa mga kasong hinaharap ni Zaldico ang umano'y mga sealers niya para makipagdialogo sa gobyerno. Ayon sa DOJ, hindi ang mga sealers kundi ang mga dokumento at testimonya na isusumite ni Ko ang magiging batayan ng panel of prosecutors sa mga patong-patong na kasong kinakaharap niya. Karagdagang 22 bilyong pisong halaga ng ari-arian na may kaugnayan sa Ghost Flood Control Projects ang isinailalim sa freeze order ng Anti-Money Laundering Council or AMLAC. Saklaw nito ang mahigit 6,000 bank accounts, e-wallet accounts, mga sasakyan, air assets,
real estate property at iba pang investment. Pagmamayari ito ng mahigit 700 individual at mahigit 500 kumpanya. Sa ilalim ng freeze order, hindi na maaaring gamitin o ibenta ang mga ari-arian. Maaari lang itong bawiin kabisya ng isang forfeiture case matapos ang 6 na buwan. Gaya ng inihayag ni DILG Secretary John Vic Remulla, walang special treatment na tinatanggap si dating Senador Ramon Bong Revilla sa loob ng Quezon City Jail. Bagay na kinumpirma ng DJSC sa CRTV News kaugnay sa pagkakakulong sa dating mambabatas. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda, exclusive. Idiniretso si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa City Jail ng Quezon City at hindi sa kustodiya ng PNP. Di gaya nung una siya naresto. Pantay sarado ang buong City Jail nang dumating kahapon si Revilla at kahit ang mga media hindi rin pwedeng makapasok. Matapos may pasok ang dating senador, pati na rin ang mga kapwa kasama nito sa City Jail. Ininalagan sila sa panibagong procedure na normal lang ginagawa sa mga pumapasok na PDL. Hindi rin muna iahalo sa General Population si Revilla at ang mga kasama nito dahil dadaan sila sa quarantine kung saan iwalay sila ng selda sa loob ng 7 araw. Sa ngayon ay magkakasama sa isang selda si Revilla pati na rin ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan Press District. Selda lang din po ito na iwalay lang sa general population para under observation mo na sila doon. Hindi necessarily ihalo sila sa general population na may laman ng 3,600 na nakakulong. Sa normal na selda na may mga double deck na kama, pati na rin banyo, mananatili si Revilla matapos ang 7 araw. Posible rin niya makasama ang mga nauna na rin nakulong na mga DPWH officials na iniuugnay sa Ghost Flood Control Project sa Oriental Mindoro. Tulad rin ng ibang PDL, kailangan sumunod nila Revilla sa mga patakaran sa loob. Nandiyan ang oras kung kailan lang pwedeng dumalaw ang mga kamag-anak nila. Stricto man ang ipapatupad ng BJMP ang 1 p.m. hanggang 5 p.m. na visiting hours sa mga akusado at tanging mga abogado lamang nila pwedeng makadalaw ng 24/7 kahit sa mga pagkain sa loob ng kulungan. Walang special treatment kay Revilla. Sa budget sa pagkain nila, kung ano ang hinahain natin sa lahat ng ilang unit na meron sila. Isa lang ang kusina at kusinero natin dyan. Wala na akong ibang ipe-prepare na special na pagkain. For example, ngayong umaga ko, Hindi ko na yan. Live via Zoom si dating Senador Antonio Sani Trillanes para pag-usapan ang laman ng panibagong kasong ito. Magandang hapon po, Senator Trillanes, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon po sa inyo, Miss Nina, at sa ating mga viewers. Yes, Senator, kasama ko rin po si Jack Batallones. Okay, para Yes, lang Jack. po, mas malinaw, alam ko kanina may report na, no? Pero gusto po namin malaman, pang ilang graft at plunder case na ba ito na na-file laban kay VP Sara? At paano nga po ito naiiba sa mga nauna? Lahat-lahat po, 24 counts ng graft, malversation, and plunder charges ang na-file na. Ang kaibahan nito ay nakita nyo naman sa inyong report, mas malawak simula nung mayor siya noong 2010 hanggang nung natapos yung term niya as Secretary of Education. So, malawak yan. Ang isang pinakang highlight na itong complaint namin ay yung allege namin ng ill-gotten wealth na higit sa 2 bilyong piso na meron si Sara Duterte sa kanyang mga bank accounts. At hindi niya ito na-declare sa SALN. At next, kasama na dyan yung daang milyon na natanggap niya sa isang drug lord. Ito ay pumapasok sa accounts niya every 6 months. Kasama na doon sa kapatid niya at si Hanilin, pati si Kitty, kasama, nakakatanggap sila. Ito yung matagal ko ng aligasyon. Ngayon, ito ay isinampa natin muli. At pagkakataon ng mabuksan ito mga bank accounts na ito para makita ng mga kababayan natin. And Senator, di ba, sinabi nyo kanina parang 24 counts. Alam ko nga noong December, si Father Flavia yata isa nagkampa din.
ng plunder at graft charges laban din sa Vice Presidente. Pero sa mga hindi ho pamilyar sa magiging proseso, ano ba ito? Katulad ba ito ng sa Kongreso, kinoconsolidate lahat ng ano, or iwak-walay po ito? Doon sa unang parte ng complaint, which is 650 million confidential bonds, yun pwede pagsamahin yun. Kasi yung parte na yun, hindi namin gaanong ipinasok na yung mga naisumite nung nakaraang buwan. Ang kaibahan lang yun nga, yung kay Ramil Madriaga, yung kanyang aligasyon, na siya yung binigyan ng pera ng confidential funds na yon para ibigay sa kung sino-sino mga tao. So yun ay pwedeng mag-consolidate dun sa naunang kaso. And Senator, nakausap niyo ba po itong si Ramil Madriaga? Kung sakaling, sabi niyo nga, baka in-include niyo yung mga naging statement po niya. Yes, nakausap ko na siya last Friday kasi gusto ko makita mismo at marinig mismo sa kanyang bibig yung mga salaysay niya kung anong kanyang affidavit. So nakipag-coordinate kami sa kanyang abogado at pinarating namin yung plano namin makipag-ugnayan. So pumayag naman si Mr. Madriaga kaya kami ay nakabisita. At nag-check out yung mga ibang impormasyon na binigay niya. Talagang meron siyang mga documents, mga identification cards na nagpapatunay dun sa mga aligasyon niya. Kaya ngayon, as to whether he's credible or not, that remains dun sa kanya pagka time na humarap siya sa husgado. Pero meron siyang maliwanag na aligasyon at kaya kailangan nila sagutin ito. Yung kanya pong relationship kay VP Sara, ay naniniwala po ba kayo dun sa sinasabi niya na siya ay talagang malapit kay VP? Actually, ang bahiso ng vision, mas malapit siya dun sa tatay kaysa dun sa anak. At may mga patunay naman siya to that effect. Kaya hindi naman dininay. Even si Harry Roque na nag-file ng kaso sa kanya, hindi naman dininay na hindi nila ito kilala. Kaya nga nila pinailan ng kaso. So, maraming boxes na nag-check. Of course, may mga gaps pa rin tayong nakikita but 3 hours ko siyang kinausap. At lahat ng mga sinabi niya, paglabas namin, i-check out na, check namin, nagano naman, lumabas. Kaya itong particular portion ng kanyang affidavit, yun yung sinama namin. So, yun na po yun. Okay. May iba lang ako, partner Dolly, bago kasi makalimutan nyo, kulang ko lang na kayo ng reaction sa first week statement po ni Senator Bato de la Rosa na parang sinasabi niya na sa tamang panahon na lang siya ay parang haharapin yung mga anumang kaso na isinampa laban sa kanya. Ano po ang reaction niyo po dito? Yung may sinasabi na tamang panahon daw, pagkamat ilang buwan na siya, hindi po pasok. Di ba, anong kaya yung tamang panahon na inintay po niya? Alam niyo po, marami siyang mga pagpapanggap, yung tapang-tapangan niya ng mga panahon na wala pa yung rumors na may warrant. Tapos nakarinig lang ng kaluskos, nagtatatakbo na. Di ba? Ang ano dito, kung talagang mahal niya si Tatay Digong, sabi niya, malalim ang utang na loob niya, edi samahan niya doon. Para sa ganun, kung may birthday siya, pwede siyang bisitahin ng kanyang pamilya na pwede sila mag-celebrate sama-sama. Pero yung mga ganyan, walang dahilan yan. Kung hindi, natuwag lang siya. Pero ano kaya yung sinasabi dyan tamang panahon? May idea ho ba kayo? Kasi ang tagal na ho Kung tutusin, wala pa namang warrant, pero still, hindi pa rin siya nagre-report sa trabaho. Your guess is as good as mine. Basta sa tamang panahon din, kakasuhan namin siya ng ethics case. Pagka hindi pa rin siya pumasok. So, in the coming months, nire-ready namin yun. And At ito, kailangan nilang magbigay ng sanction dito kasi hindi pwedeng ganyan. Kasi pag pinalagpas nila yung ganyang asal na walang dahilan ni IDOI hindi pumapasok
eh, ano to, pwedeng ulit-ulitin na lang ng bosino. And bilang miyembro dati ng Senado, meron ko bang work from home sa Senado? Baka naman ganun yung ginagawa ko niya. Eh, dapat gawin niya. Ano pa rin siya. Magpapakita pa rin siya. Pero anong dahilan? Eh, wala naman siyang kapansanan. Wala namang naghahadlang sa kanyang pagpasok. Kasi yung sa kaso namin noon ni Senator Laila de Lima, nakatinig kami. So, yun ang reason kung bakit hindi kami nakakapasok. Pero nakakapag-perform kami, nakakapag-conduct nga ako ng committee hearing ko sa loob ng tulungan. May napasa tayong ilang batas, ano yung pagbatas ng sweldo ng sundalo police teacher, eh, naipasa natin mula sa loob ng kulungan. Pero ito, wala talagang reason. Pwede po ba, balikan lang po natin yung kaso ni Bibi Sara, no? Pwede po ba nagsabay na idinig yan, how will it affect, both cases, yung kaso sa ombudsman at yung posibleng panibago na impeachment complaint? Wala pong epekto yan kasi ang impeachment ay administrative in nature kasi ang pinakang penalty niyan ay matatanggal lang siya sa pwesto. Pero yung ombudsman case ay criminal case ang nature niyan kasi may penalty ng pagkakulong yan. Kaya it can go side by side. Okay, good luck po, Senator Sonny Trillanes. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Senator ito. Opisyal nang nagretiro mula sa Philippine National Police si dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Dito ay matapos aprubahan ng National Police Commission ang hiling niyang optional retirement. August 26, 2025 nang buwaba sa pwesto bilang hepe ng PNP si General Torre at ngayon ay kasalukuyang General Manager ng Metro Manila Development Authority. Sa pagre-retiro ni Torre, mapopromote bilang 4-star Police General si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nagtates Jr. Bumaba ang bilang ng mga Pilipino na nagsasabi na sila ay mahirap ayon sa pinakahuling survey ng Okta Research. Sa pinakahuling survey, lumabas na maraming mga Pilipino ang nagsabi na bumuti ang pamumuhay at nabawasan din ang nagsabi na nagugutom sila. Sa pinakahuling tugon ng masa survey, 37% o 9.8 million Filipino families ang nagsabi na sila ay mahirap noong Disyembre 2025. Mas mababa ito ng 17% mula sa September 2025 survey na 54% o 14.3 million families. Ayon sa Okta Research, ito na ang pinakamalaking pagbagsak sa survey ng mga nagsabing sila ay mahirap. Pagdating sa food poverty, bumagsak naman ito ng 19%. Mula sa 49% noong September 2025, bumaba ito ng 30% o 7.9 million Filipino families ang nagsabi na nakaranas sila ng pagkagutom. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na walang mangyayaring pagtaas sa 10 basic goods sa buong bansa ngayong taon. Sinabi ng DTI na nais mismo ng mga manufacturers na mapanatili muna ang presyo ng kanilang mga produkto sa kabila ng pagtaas ng production cost. Ibinasi ng DTI ang kanilang pahayag sa mga nakausap nilang producers kung saan 186 sa 205 stock keeping units o nasa 91% ng basic necessities at prime commodities ay hindi magtataas ng presyo. Kabilang narito ang presyo ng sardines in tomato sauce, instant mommy noodles, laundry soap, kandila, tinapay, toilet soap at baterya. Balitang showbiz muna tayo. Alamin na natin ang latest and hottest showbiz news mula sa ating bestie ng bayan, Jai Ho. Hi, Jai! Hi, Miss Nina, Sir Jack, at sa lahat ng ating mga kaarangkada. Heto na nga ang latest sa umaarangkadang showbiz balita.
Napapanayam natin ang tinaguriang Philippine pop rock royalty na si Yen Constantino. Last year nga ay madami-dami siyang nilabas na kanta as indie artist. Tapos bigla kang magsasalita ng hindi totoo, aakusahan mo kami na kami binigyan ng pera, parang drive kami. Maraming maniniwala, lalo na nakikita ko naman po na may mga follower at kahit anong gawin, so siguro dapat once and for all po kaya mag-desisyon at matuto rin yung bata na yan. Sabi niyo po kasama kayo dun sa ethics committee po, no? Na cross-examine. Tama po ba? Kami po, isa po ako sa complainant doon. Sa complainant po. May update po ba tayo dito sa ethics complaint laban kay Kiko Barzada? 60 days yung binigay sa kanya na suspension. So, anytime next week o first week of February, makakabalik na siya. Pero it seems, parang nung malapit ng matapos yung suspension niya, kung makikita niya po yung mga post niya, may nakita pa po siya yung during the wake of Congressman Romy Ako. Minamalay niya rin patay na yung tao. Alam niyo, hindi Pilipino yung ganung galaw hindi po ba? So, siguro dapat tingnan natin maigilin yung mga ganyan na dapat minsan meron pa kasi mga maling humahanga sa maling di ba? Sa maling mga ginagagawa niya, masamang ehemplo lalo na sa mga batang nanonood. And yun nga Congressman Valeriano, kasi marami na siyang ginagawa. Nalala mo pa nag-video pa siya, no? Yung lumapit kasi Congressman Sandro Marcos, tas yun nga, yung kay Akop, nakita ko rin yung post ko na yan. Kung baga matagal na kasi siya, sabi nga namin ni partner, pinagpapasensyahan siya nun Sabi namin, bakit walang ginagawang action? Pero ngayon, nagkasunod-sunod man yung kaso na isa sa palaban sa kanya. Ano kaya yung nagbago po? Kung baga, napuno na ba ang kamera? As far as I am concerned po, ang unang namin, pagkain nga ng ethics ko, at nasuspende siya, gawa ng complaint namin na yun. Ngayon, umulit na naman, siguro po, makasunod ng expulsion ng i-file ko siya sa bata na yan. Alam nyo, malapit ako sa ama niya, natin niya ang magunan magaling na tao. Hindi ko alam po anong nakain itong bata na to, pero parang wala sa Sakit na salita, sakit na salita yun. Meow kasi. Dapat mag-ingat ka ng mga salita mo. Tingin ko attention seeker. Banyan Gate. Saan ba yung Banyan Gate? Na-drop na natin sila. ICC was in accordance with So maraming salamat po sa panonood. Nagpatay muna tayo, sobrang traffic at mahirap dito kumuha sa loob ng subdivision na to. Ito na yung sinabi ko, nagpaikot-ikot ako dito. Medyo naanuhan lang tayo. Hindi natin nakuha din. At nakasaya lang tayo ng gasolina dahil nagpaikot-ikot tayo, bawal tayong pumasok at lumabas sa iba't ibang mga gates. So talagang maraming nakapanood at nakita po nila yung mga pronouncements na ginawa ng Vice Presidente. Pero ito nga, attorney, siguro yung isa pang doon yung paggamit daw po ng illegal na droga ng ating Pangulo na pinagbasihan naman daw ay yung naging pahayag ng kanyang kapatid na ni si Senator Amy Marcos. Tatayo ba ito? Paano po ba yan? Napakahirap kong bigyan ng komento because this is part of the impeachment complaint against the President. But I would say that insofar as drug dependency is concerned, the best evidence is proof of use of the drugs, alleged drugs, or probably a drug test result. Yun ang malakas na ebidensya because one can easily say that si ganito ay gumagamit, pero in the absence of that drug test result which would confirm na yung isang tao ay gumagamit po ng isang pinagbabawal na gamot, mahirap po yun paniwalaan. Opo, alright. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Panolong, ang presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Maraming salamat po. Sa po sa CCTV ang pagtatapon ng isang babae sa kanyang bagong silang na sanggol sa Cebu. Nagbabalik si Clark Pasuit. Sa CCTV footage, makikita ang isang babae na may bit-bit na eco bag. Naglalakad ang suspect sa may Cotian Uy Street sa Barangay Camputao, Cebu na tila balisa. Maya-maya,
Lumapit siya sa basurahan, saka iniwan ang isang eco bag at naglakad palayo. Kinabukasan, may nagtapo ng basura sa lugar. Doon napag-alaman na ang laman pala ng eco bag ay isang bagong silang na sanggol na babae. Dali-daling sinagipang bata ng mga polis na nagpapatrolya malapit sa lugar at dinala sa Ayos, Vicente Soto nadarap na Memorial natin Medical sila. So Center maraming salamat sa po. God inisyal na bless. Paano po? investigasyon ng